Hi, good afternoon po Ma'am Maria Leyva. My name is John Patrick Bipar from BSIT Tube. And now mag-start na po tayo mag-simulate ng program. And this is the program. Explain ko po muna itong program bago po tayo pumasok sa output. Ang include IOStream po, ang meaning po niya is nagpo-provide po siya ng functionality for input and output of the operations. And ito pong using namespace is std is siya po yung nagde-declared sa loob ng program. And ito pong int main is siya po yung nag-handle ng buong functionality sa buong program po natin. And this one, car is the character value. Siya po yung nag-holds ng choices natin hanggang sa end of output. And ito pong int is for the integers na ginamit po natin sa loob ng operations o sa loob po ng program, which is num1, num2, num3, and year. So while true po naman is ito po yung parang nag-handle po ng true statement. Kumbaga po, hindi po siya matatapos hanggat hindi po siya nagpo-false. Patuloy lang po siya sa paglabas ng output, which is dapat true. And this one naman po, punta naman po tayo sa switch. Ito pong switch, siya po yung mag-switch ng mga choice natin hanggang sa dumating po sa last choice natin mamaya sa output. And ito pong case, ginamit po natin yan as if ever po maging case sensitive ang program, ma-handle niya po kahit lower or uppercase man po ng letters. And ito din po, gumamit din po ako ng break, which is para hindi po, kung matapos po man ng aking pagsasimulate or pagpo-program, hindi po siya magpapatuloy. Kumbaga matitigil po yung pag-output niya, matitigil po yung pag-while loop. Yun po. And mamaya ko na po explain itong default. Sa last na lang po. So, iraran ko na po siya. Yan. Ito po yung mga choices natin, which is A, calculator, B, odd and or even. C is the highest or lowest number. D, leave here. Okay. Mag-start na po tayo sa choice A, which is calculator. Lumabas po yung calculator. So, ang sinabi po ng program natin is enter first number, which is ang enter ko po is 100, which ito po yung naka-assign na dapat lumabas na output sa first number. And second number po is number 10. Then enter ko po. Yan po yung naging output niya. First number po natin is 100 and second number is 10. Ito po yung bali program niya sa output. Cout, enter first number, which is lumabas po. Nag-enter po tayo ng first number, which is 100. Ang second number po is 10. And ang isi-out po natin is the sum, difference, product, quotient, and yun lang po pala. The first is the sum of 100 and 10 is equal to 100. And ito po siya, dito po sa line na to. And second is the difference of 110 is 90, which is true. And the third is the product of 110 is 1,000, which is true po. And the last is the quotient of 110 is 10, which is true ulit. So, gamitin naman po natin yung case na lowercase ng A para po makita nyo kung ano yung magiging output.
enter first number, 100 po ulit. Second number is 10, enter. Ayan po, ito na po yung output niya. Bali, kaparehas lang po yan ng output sa first na output. Kasi po, parehas lang po sila ng declaration. Kumbaga po, mag-A uppercase or lowercase man po, parehas lang po sila ng ma-output. Then, next one is, punta na po tayo sa output number 2. Which is, ang pipiliin na natin sa choices is letter B. Uppercase po muna. Which is enter na po. Ayan. Nakalagay po dyan add or even. Enter lang po natin. Sorry po. Enter your choice, which is, ang nakalagay po dito is number 8. Then, ang na-enter po natin is 8. Ang lumabas po is 8 is an even number, which is true. And ito po yung part ng code po niya. And punta na po tayo sa choices letter C, which is highest or lowest number. Enter po natin first number, ang dapat po mailagay is 56. Lumabas po yung session ended. Please, i-run lang po natin ulit yan kasi kanina pa siya nagra-run. So, magsimula po ulit tayo sa letter C, highest or lowest number. Enter letter. First number po natin is 56. And enter second number, which is, ang second number po is 65. The third number naman po is 60. Ayun po lumabas. 65 is the highest number. Kumbaga po, ang hinanap po natin dito is kung ano po yung pinaka-highest number sa tatlo, which is 65 kasi po 56 lower and 60 is lower. Ang 65 lang po ang nag-true. And ang part po ng program niyan is andito sa part na to. And the last one, hindi po pala siya last. Punta po tayo sa another choices, which is letter D, leap year. Enter po natin yung letter. Gumamit naman po tayo ng lowercase. Kasi sabi ko nga po, ang case po is gumamit po tayo ng lower case ng D and upper case ng D. Kung if ever po maging case sensitive ang program. So po, enter na po natin to. Mag-enter po tayo ng year, which is 2024.
po lumabas is 2024 is a leap year, which is true. And nandito po siya sa part na to. Ito pong code niya. Babasahin niya lang po yan. See out year is a leap year and line, and see out here is not a leap year. So, ang hahanapin lang niya po dito is true or false. And the last is mag-enter po tayo ng letter E para sa output number 5. Enter po natin yan. Makikita po natin dito, nung enter po natin yung choice na E, is invalid input. Andito na po siya sa part na to, which is, niya-handle po siya ng default command. Ang default command na po na ito is, siya po yung nag-handle kung ang input ng user is wala sa buong program o wala doon sa kabuuan ng ginawa ni user, which is true po. In-enter ko yung E, ang lumabas po is invalid input kasi nga po wala sa loob ng program na ginawa. Kaya ang lalabas po is invalid output. And that would be all. Thank you po, ma'am.